Samantala, umabot sa kalating milyong piso ang halaga ng pinsala sa sunog na naganap sa isang commercial residential building sa Quezon City. Sumiklab ang apoy sa barangay Duyan-Duyan sa Project 3 kaninang umaga at napula rin matapos ang halos isang oras. Nasa 20 pamilya ang nasunugan. Ayon sa ilang nangungupang residente, nagsimula ang apoy sa isang printing press sa unang palapag ng gusali. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog. At nagkasunog din kagabi sa barangay UP Campus kung saan 10 pamilya ang nawalan ng tirahan at sa barangay Fairview kung saan umabot sa 100,000 piso ang pinsala sa natupok na 2-story residence. Sa puntong ito, kausapin po natin si Fire Senior Superintendent Jess Fernandez ng BFP QC. Senior Superintendent Fernandez, magandang hapon po sa inyo. Opo, magandang hapon po at magandang hapon po sa mga televiewers po ng Super Call. Opo, doon po sa sunog, doon sa printing press sa barangay Duyan-Duyan, ay natukoy na ho ba ang mismong sanhi po nito? Opo, mostly po kasi yung printing office ay hindi na masyadong ginagamit. May isang office daw po sila at doon nga po tinatambak yung mga ibang gamit nila. Apparently, luma na po kasi yung yung building at nakita po natin na yung mga electrical system niya ay luma na rin at ang pinagmulan po kasi ng apoy doon sa ceiling area ng printing press. Kaya ang tinitignan natin gulo ay yung electrical short circuit po na nangyari doon. Opo, dito po sa may UP Campus, ano po ang tinitingnan yung sanhi naman dito? Opo, ganun din po, electrical po ang ang sanhi. Dito po sa sa UP Campus po ay apparently nagluluto po yung yung mag-ama at yung anak po ay nakaligtaan po yung niluluto niya, kaya made of light materials po yung yung mga kabahayan doon, informal settlers po yun, kaya doon nga po doon sa dingding niya na nagsimula yung apoy at nadamay po yung mga almost mga 5 bahay po, 10 pamilya. Opo, at sa magkaparehong sunog po, mabuti at wala akong nasaktan, Senior Superintendent. Meron po dito sa sa may UP Campus sa Arboretum, meron po tayong nalapnos po yung na first degree burns po yung tatay, kaya nadala naman po natin siya sa hospital at nagamot naman po. Opo, maraming salamat po sa update at pagkakataon si Senior Superintendent Jess Fernandez ng BFP QC.